Good evening, family. Pag-aaralan po natin ngayon ay Hebreo 5:11-14. 6:1 hanggang 12. Haba pala nito. Ang pamagat nito ang aklat, babala laban sa paglilingkod. Pasensya na kayo, minamula tayo dahil miss po tayo. Hinahanap-hanap kasi ng kahit na masama pakiramdam, para bang pag hindi tayo nakapagbasa ng Biblia, parang kulang. Yan ang tinatawag na nananabik ang ating espiritu sa mga salita ng Diyos. Babala laban sa pagtalikod. Ay. Nakalagay dito, paglilingkod, pagtalikod pala. Babaguhin natin, pagtalikod. Singko, 6:1 hanggang 12. So, minsan, dalawa yung sa 5 siya, tapos, kaya maraming verse. Ayun na, 11, 14, 6, 1-12. Babala laban sa pagtalikod. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Dapat sana'y tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matitigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Kung isa-summarize natin yun, ano ba yung matitigas na pagkain? Yung mga salita ng Diyos na mahirap ipaliwanag. At yung malalambot na pagkain o gatas ay yung mga salita ng Diyos na madaling unawain. 13. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Kaya't iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at patuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa paglilingkod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos, tungkol sa iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay, tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy nga tayo sa iyan. Magpatuloy nga tayo at iyan ang gagawin natin kung loloobin ng Diyos, sapagkat paano pang nanunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng mabuting
kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli silang ipinako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos, sapagkat pinagpala ng Diyos ang mga lubhang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. Subalit kung mga damo at halamang matinik ang tumubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon at nanganganib pang sumpain ng Diyos at tupukin sa apoy. Mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Makatarungan ang Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong mga ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Ang nais namin ay patuloy na magsikap habang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya.